Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. This is a general reading. Your energy at this time. You're here. There's nothing I fear, and I know that my heart will go. We'll say forever is right. You are safe in my heart. My heart will go on and on. What sort of issue source and reverse? Yeah. Wala nang yung nagmamatsyag sa'yo, yung nag-obserba sa'yo. Ano ba yung mga monitoring spirits? Upright keto. Monitoring spirit. Mga monitoring spirit yan. So, wala na yung mga monitoring spirit na mga nang-monitor sa'yo. Yan yung mga nag-ano sa'yo nang harm, nandi-destroy. Wala na yan. Mga pinandalay ng mga kadiliman o kaya ng mga tao na may inggit sa'yo, ng mga tao na gusto ka i-destroy. Yan yung mga inuutusan nila. Mga ganun. Basta mga like witches, yan yung mga sinesent nila yun. Na mga mang-destroy, mang-harm sa'yo, obserbahan ka, alamin yung tungkol sa'yo, kung ano yung pwede nilang gawin na atake sa'yo, na vulnerable ka, kung ano, na kung pwede ka nilang ma-atake, mga ganun ba. So, nawala na yung monitoring spirit sa buhay mo. And, hindi ka na nadi-destroy, no? Hindi ka na nila na, nagugulo yung isipan mo, hindi ka na nila na na-atake yung isip mo. Kung may times na nakaka-experience ng anxiety, parang is nag-overthink ka, isip ka ng isip, and then you feel fearful, or may fear, or parang nagkaroon ka ng phobia, or else ay parang natatakot ka because of the witchcraft talaga na kadalasan na ginagawa ng iba. Yan. Sana punta yung monitoring spirits, bumalik na yun siguro sa kanilang yung mga nag-send, no? O bumalik na sa mga sender yan. May nag-send niyan. Tao man o hindi tao, basta may nag-send niyan sa'yo ng mga ganyan. To destroy you, to harm you, para guluhin yung isip mo, para mag-overthink ka, ma-stress ka, ma-depress ka. Yan ang kanilang purpose. Kasi sa mundong to, may mga taong inggit ang umiiral, no? Taong nagsinto. Inggit, insecurities, no? Yung nga lang, kwento ko dyan sa na-insecure na yung iba Yung mga kwento lang na dyan. By the way, totoo naman yun, yung mga kinikwento ko dyan. Na-insecure na yung mga harm na sila, mga atake na sila ng witchcraft Gagawa na sila ng scheme and deceit Pag alam nga lang nila na may mga nagkakagusto sa isang tao, gagawa na sila ng scheme and deceit. Ganon kadumi dito sa mundong to, ganon ka evil ang ibang tao. No? Ganon kasama ang ibang tao dito sa mundong to. Na hindi napapansin ng iba. Na iba inosente. Kala nila pure-hearted ang mga tao. Of course, they will say pure-hearted sila.
they are good, maka-Diyos sila because they are liar, no? Yung mga evil na mga tao na yan. They are compulsive liar, yung mga evil na yan, and very manipulative. So, ayan, pag mabuti kang tao, inosente ka. Kung hindi ka ganun, kung hindi ka wise, hindi mo malalaman yon. Kung gaano ka evil yung ibang tao, hindi mo obserbahan yun. Hindi ka kasi makakagain ng wisdom o makakuha ng wisdom kung hindi ka wise eh. Hindi mo makikita, parang black, no? Madilim. Pero yung wise na tao, parang may ano yan, may liwanag, no? May sulo sila nakikita nila. Yung mga hindi nakikita ng iba na realidad, no? Yung mga nangyayaring situation, kung ano yung realidad, no? Kung ano yung behind the mask ng ibang tao, kung ano yung totoo dyan, no? Yung iba, wala silang ma-observe, wala silang makita. Ang tingin nila ay walang ginagawa na scheme and deceit yung iba. They are innocent. Hindi totoo yun. There are people na evil doers. Maramdam na ng insecurities, inggit, gagawa na sila ng scheme and deceit or witchcraft. Ako nga lang, natake nila dito eh. Kunting bagay lang. Na-insecure sila, gagawa na sila ng scheme and deceit eh. Pero iba sa kanila nasa impyerno kasi namatay nga. Mamang kukulam. May mga namatay na. Madami yan. Libo-libo ngayon ang atake sa akin. Kasi umiiral sa kanila inggit. Ganyan ang realidad sa mundo to. Insecurities. Inggit, yan. Greediness, selfishness, yan umiral sa mga tao. Not all, pero maraming tao ang ganun. Based on my observation, selfishness, greediness, yan umiral sa kanila. Me, ganun sila. Me, ako lang, sa akin yan. Yung sa iba gusto pang akin yan. Akin yan, ako lang yan, akin yan. At hindi sa kanila ay sa kanila daw. Mga ganun. And kanila na lang daw, kanila na lang. Agawin nila sa iba. Gusto nila agawin, kanila na lang daw. Ang dami matatamaan yan kung may mga ganyan nanonood. May irritate yung inner demons nila niyan. You are stable, grounded, secured, comfortable right now. Kung ano man yung situation mo, you feel secured, comfortable. Yan ang yung energy. And usisimulang maging may 300 dito. ba't may 300 ako? Ha? Ba't may 300? Hindi ko mayroon kang 300, bigyan sa akin kasi bigay ko. Walang 300 dyan. Wala kang 300. Hindi wala kong bargayan na lang muna gamitin. Sige. Tapos pag nakita nila nagdurusa yung iba, kinaingitan nila na insecure sila, buti nga sa kanya, sabi nila. Pero hindi nila alam na yung path na tinatahak nila ng mga tao na yun, papunta palang impyerno. Ang kabagsakan pala ng kaluluwa nila, impyerno. Tuwang-tuwa sila. Karma niya, pero ginawa nila. Hindi yun karma. Ginawa nila ng scheme and deceit kung kaya nagdusa yung isang tao na kina-insecure nila, kinaingitan nila. Well, kaya mangyayari, parusa, maabuti nila. Hindi lang parusa dito sa mundong to, kasi pansamantala lang ang buhay dito sa mundong to. Ang parusa afterlife.
sa mga evil. Ganyan sila. Kung hindi man nagsisend ng monitoring spirits para harm, destroy. May ginagawa yan sila, spells. Sinda ka na ng spells. Hulingin nila sa demonyo. Kay Satanas na i-harm ka, i-destroy ka. Mga ganun yung ginagawa niya. Well, eto, magsisimula na maging masaya ang buhay mo. Buhay pamilya o makapag-build ka na ng family mo or kung meron ka ng pamilya, maging masaya kayo. Mamuhay kayo ng peaceful, contented, fulfilled. Yan ang ayaw ng mga yan eh. Nakikita yung iba, meron kasing ganun tao. No? Na ayaw nilang makita. No? Naiinis sila, bitter sila pag nakita ng masiyahin, masaya ang isang pamilya, masaya yung isang tao. Masaya yung pamilya niya. Na they are blessed. Siya, hindi. Kinukompare nila yung sarili nila doon sa tao na yun. Kinukompare nila yung buhay ng iba. So, tingin nila na, mas lamang ito, gagawa ko ng skin disease. Ganun sila. Well, ganon mag-isip yung mga evil na tao. Kung hindi ka evil, hindi ka mag-iisip ng ganon. Nagagawa ka ng scheme and deceit dahil lang masaya yung buhay ng isang tao. Dahil blessed siya. Hindi ka magagawa ng scheme and deceit o witchcraft eh. Hindi ka gagawa ng ano eh. Wala kang pakialam. Hindi ka mangialam sa buhay nila. Dahil na-insecure ka, na-inggit ka, paramdam ka ng ganon, tuturuan mo pa ang sarili mo na huwag mainggit eh. Na huwag ma-insecure eh. O kaya gawin mo na lang inspirasyon yun para magsikip ka din sa buhay. Kung hindi ka masamang tao, kung hindi ka evil na tao. Sabihin nila, lahat naman ng tao ay ganyan. Pare-pareho lang naman. Kasi maraming ang evil sa mundong to. Kaya gano'n ang tingin nila, pero hindi lahat ng tao ay gano'n. Hindi lahat ng tao ay evil. So kung tingin ng mga tao na gano'n sila, no, ay baguhin nila yung sarili nila. Kasi alam nila kung saan mapupunta ang evil ng mga tao. Impyerno. Yung path na tinatahak ng mga yan, papunta sa impyerno. Baka ang kala nila papunta sa langit. Hindi. Makatwiran ba yung ginagawa nila? Hindi. Hindi makatwiran yun. Ayun, nung magsisimula na maging happy, fulfilled, nasisense ko yung bitterness nila pa nakikita. Dahil na-obserbahan ko na din and based on sa mga napanood kong videos, may mga ganun pala talaga. May mga ganun tao. Katulad nun sa video ng manggagamot na tinanong ni Mang Kukulang, bakit kinulam mo itong kaibigan mo? Kaibigan niya, kinulam niya. Kasi masaya daw siya. Masaya yung pamilya niya. Oh my God. Nainggit daw siya. Diyos nako. Para sa kanila, normal lang yan. Normal. Pero hindi normal yan. It's a sign of evil person. Evil yung mga ganyang tao. At yung path na tinatahak nila, papuntang impyerno. Kaya na, so kung may mga ganyan, no, kung meron man sa inyo na ganyan, ay baguhin nyo na yung sarili ninyo hanggang maaga pa. Dahil akala ninyo normal na lahat na taong ganyan, madami ang ganyan. Oo, madami. Napakarami. Pero, papunta nga sa impyerno yan. Di ba yung itatapon na sa Bible yan, parang sands in the seashore, yung itatapon sa impyerno sa mga last days, pagka nilabel na to, itong mundong to, kasi mga evil na mga tao, kasi maramihan yan eh, maramihan na eh. Lupulin yung kasi babaguhin nga itong mundong to eh. So, gano'n. So, if you think, no, kung meron man sa inyo na gano'n ang inyong ugali pa rin,
Hindi kayo nagbago. Hindi na kayo mag-expect, no? Na mapunta pa kayo sa langit, umasave ang inyong soul. Dahil ang path na tinatahak ng mga ganong tao, impyerno ang papunta sa impyerno. Yan. Wala ka naman sa langit. Yan, magsisimula na maging masiyahin ang buhay mo at buhay pamilya mo. Kung meron ka ng pamilya. Pero kung wala pa, ibubuo ka ng pamilya mo. Wala ka pang partner, magkakaroon ka ng partner. Wala ka pang anak, magkakanak ka. No? Na masaya kayo bilang isang pamilya. Basta maging masaya kayo ang pamilya mo. So ano pa? Ang main energy mo. Or in-embody mo energy. Huwag niyo masamain yung mga guidance dito kasi I am also guidance to tell you that, to share it to you. Dahil mission ko yan. It's part of my, it's one of my mission. Isa sa mission. Maniwala man kayo, hindi, it doesn't matter. No? Pero, kung hindi kayo maniwala, bahala kayo. It's up to you. So, ayan. Bukas ang iyong third eye. Ayan, no? Bukas. Malakas yung pakiramdam mo. Senses, pakiramdam. Parang sensitive sa mga energies around you. O yung mga hindi nakikita. And sensitive. And pagbukas yung third eye mo, nakakita ka ng mga hindi nakikita ng kumo ng mga tao na sarado ang kanilang third eye, di ba? So, yan. Ano pa ang energy mo ngayon? Wow. Masculine and feminine, powerful, courageous. Oh, kasi makikita sa mga mata mo kung gaano ka courageous, buo yung loob mo niyan, no? And very brave. Strong in personality, powerful. Both feminine and masculine. Balance yun. Napakalakas, napaka-strong, no? Ng iyong personality. Fiery. Fiery. No? Fiery. Yan, fiery. Guidance for you. Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you in this situation. So, hinihil ka ngayon. No? Angel ang nag-heal niyan, for sure. Ano ba yung nag-heal sa'yo? Angel? Kasi angel nandyan eh. O, angel nga. Sino ba yung healer na angel? Kahit sino naman siguro angel. Kasi lahat naman ng angel, marunong manggamot yan sila, guys. No? Marunong yun sila mag-heal. May mga kayanan talaga mag-heal yan. They are capable of healing humans, kapwa ang heal nila. Basta mga ganun yun eh. Yan, alam ko yun. And holiday. Holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Yan. Makikita mo daw yung sagot sa na mga makikita mo daw yung sagot sa mga katanungan mo, no? Na hinahanap mo. Mahahanap mo ang sagot. Yan. Mahahanap mo ang sagot sa mga katanungan mo during a vacation, kasi parang you will siguro makapag ano kayo, kapag pasyal sa tabi ng dagat, no? Sa holiday during a vacation, retreat, or holiday getaway. Yan.
Ano ang iyong life purpose in life? Hmm? Ang gamitin mo ang strength mo, di ba? Strong ka. Yung bravery mo, strength mo, yung power mo, yung fire mo, fire, no? Si fiery to dragon. Your strength talaga para ito itlog na to para ikulong, meron nga ikukulong, may kukulong, hindi yan ikukulong, para makalaya ang mga taong ginawa ng witchcraft sa mag-curse, hindi, para makalaya ang mga tao sa makalaya. Oh, makalaya to. Makalaya yan. Oh. Right. Para makalaya nga to. Para ma-set free. Para magkaroon sila ng freedom. Para magkaroon sila ng freedom. Ayan. Sa mga merong sa kanila, nagbibigay, nagsisend. Merong napaka-brave na sindan, ibigyan sila ng like sakit, na nagiging victim ba sila ba, na wala silang freedom, na to set free those people from a bondage. Yan ang iyong gagampanan para ma-set free sila sa bondage, sa mga evil forces, or hindi sa evil forces sa mga demons, baka demons yan, demons lang, no, sa devils, no, sa witches, baka witches, sa witches, mga witches, o diba may binibigay sila, mayroon silang binibigay, mga sakit, negativity, sumpa, mga ganon, o kung ano pa, mga like spells, yan, para ma-set free sila sa mga pambabay na witches, sa control ng witches, sa katulad yan ang ginawa sa'yo, sinendan ka ng witches ng sa mundong to, meron nga mga evil forces, hindi lahat ng tao ay sa Diyos. So sabihin nilang nagsasamba sila, sumasamba sila, na may ano sila sa Diyos, may pananampalataya daw, no, na nananalangin sila, na maka-Diyos sila. Pero yung ginagawa nila, yung gawa nila, kabaliktaran, kademonyuhan, pang-harm sa iba, nanghasik sila ng lagim. Yung mga witches na yan, hindi yan sila sa Diyos. Nagpakampon sila sa kadiliman. Naging ano sila parang pon ng kadiliman. Naging ano sila, naghahasik na sila ng lagim, ng harm sa iba. Because of kadalasan ng inggit, insecurities. Magaya nga ng mga ginagawa nila sa akin, sinisintan nila ako ng spell. No? Ganyan yung ginagawa nila sa akin. At mga nangulam, nambabarang, iba-iba pang klaseng ginagawa sa akin din, mga yan. Iba-ibang klase, malalakas pa nga eh. Di ba, ang dami nila, libo-libo pa ngayon sa akin. O, ganyan yan sila. Ganyan yan sila. Dahil ang umiiral sa kanila insecurities, inggit. Gusto nila sila powerful daw sila. Oh. Oh. Siyempre, pag evil, sinungaling, sabihin nila ay maka-Diyos sila, ano. Pati nga sarili nila, utuin nila eh, na close daw sila sa Diyos, close to na ano daw, na malapit sila sa Diyos. Pero tingnan nyo sa gawa nila, kung talaga bang sumusunod sila sa utos ng Diyos, kung talaga bang maka-Diyos ang mayan, kung talaga bang may takot sa Diyos ang mayan, kung talaga bang nasa Diyos ang mayan. Sa gawa, hindi sa salita. Kasi yung salita,
Magaling mang manipulative ang mga evil. Kaya naghasik yan sila ng lagi. Nangahalit. Kaya sabi ko, makaramdam ng inggit, insecurities, mahahalit yan sila. Kaya hindi na kayo magtaka kung bakit may mga hinatulan sa impyerno. Kasi may mga ganun ng tao. May mga evil. Kawawa, panoorin, no? Yung kung napanood niyo sa video sa YouTube, yung mga nandun, yung mga kaluluwa dun sa, sa impyerno. Kawawa sila, panoorin. Pero, yun na yung hatol kasi sa mga evil. Pinagbigyan naman yan sila para magbago. Kaso lang, talagang gusto nila manghalit, manghar. Sinusunod nila yung inggit nila kasi the root of all evil is inggit o invade. Oh, yun talaga ang gusto nila, mangharm. Tuwa pa yan sila. Hindi nila alam. Mapunta pala sa impyerno yung kaluluwa nila. Forever sila doon. Nagdurusa. So yung mga nandun na, ay forever na nandun. Hindi na yun maalis sila doon. Kawawa lang, no? Panoorin sa maawa ka eh. Kahit ako, pag napanood ko, naawa ako eh. Kaso lang, yun kasi, no? Ang mga pinagagawa nila, napaka-foolish nila at napaka-evil nila. Kaya pinaparusahan sila. Kasi nakikita yan eh. Nakikita ng ganyan mga pinagagawa nila kung gaano ka unpure, kung gaano ka kasama ng mga taong yan. O kaya may parusa after life. So, ganun. Wait lang. Wait lang. Yan. Pasok mo. Gutom na ang baby ko. Ha? Nagutom na. Ang langga na mong sina. Gutom na mo. Mamaya. Ano yung papasok sa buhay mo? Itong hindi na siya mananahimik pa. Hindi na siya manggugusting. Hindi na siya isolated. Hindi niya na ina-isolate yung sarili niya. Hindi na siya aloof sa'yo, sa mundo, sa ibang tao. Magiging extrovert na to. Ibig sabihin, hindi na to yung gusto niya yung alone time, yung gusto niya ng privacy. Hindi na siya ganun. Sino tong hermit na to na papasok sa buhay mo? Queen of Wands. Oh, attractive, bold and daring na siya, di ba? Maging extrovert na yan siya. May confidence na siya eh. To talk to you, to talk to other people, and flexible na yan siya, and brave, positive, strong na yung personality niya. Ibig sabihin, hindi na siya madaling mamanipula ng iba, no? Kunwari ay gawa ng spell ng iba na i-ghostin mo yung person mo, huwag mo kausapin. Mga gano'n, mga spell. Mga pabulong sa picture o kung paritual man o kung ano mga ginagawa nila. Hindi na ito basta-basta mamanipula. Hindi na ito basta-basta mapasunod itong mga ganitong energy. Queen of Wands. Strong in personality. Anong nakikita sa'yo ni the Hermit in reverse na yan? Na mayroon kang faith, yun na nakikita niya sa'yo. Na may faith ka. May pananampalataya ka. Sa Diyos. Sa God. Yan. Anong intensyon, no, ni the Hermit na to in reverse? Bakit darating siya sa buhay mo? Ang i-let go, ang i-release niya, ano yung resentment? Na ma-release niya na yung mga resentment yan. Kung nagkaroon mo ng resentment o the anger sa'yo, i-release niya na yon.
Para mag-heal na siya? Hindi. Para ano? Para hindi na siya nakukontrol ng mga gumagawa ng spiritual. So, ibig sabihin, yung resentment niya at yung old anger niya na parang kapit-kapit niya na hindi niya binibitawan, kagagawa niyo ng iba, no? May ginawa yung iba dyan na spiritual na atake like spells or manipulation o kung ano man para hindi niyo bitawan yung resentment na yun at old anger para yun ang panindigan ng person mo na para wag siyang makipag-communicate sa'yo, para i-ghosting ka niya na i-ghosting para hindi ka niya kausapin. So, ganon. Parang ini-implant sila sa isip ng person mo, ini-implant talaga. Pinapasok sila sa isip ng person mo like spells na magalit sa yung person mo, magkaroon ng resentment yung person mo para hindi ka kausapin ng person mo, hindi ka kontakin ng person mo, para i-ghosting ka na i-ghosting ng person mo, para hindi makipag-connect yung person mo sa'yo. Galit na nasa loob ng person mo, nasa isip niya, nasa puso niya. Ganon ang ginawa nila sa person mo. So, see? Oh, wait lang. Ako, I'm not trying to change others. That is my mission. Okay? Jesus Christ wants them to change para hindi sila mapunta sa impyerno pag nagbago sila. Pero yung iba talaga ay gusto nilang mang-harm. No? Or it's because may care pa naman si Jesus Christ sa kanila kahit na ganun ang kanilang magawain na evil. No? Yan. Kung ako, I want the justice to be served talaga eh. Lalo na kung hindi makatwiran ang rason nila. Pero si Jesus Christ, nagbibigay ng pagkakataon na magbago ang tao. Yan. Kasi grabe yung parusa dun sa impyerno eh. Grabe yung dusa nila doon. Kaya nga ilang beses yung binibigay na chance, no, para magbago yung isang tao. Bago siya parusahan doon sa impyerno. So yan. Kung ayaw talaga magbago, ayun na. Impyerno na tayo. Kung batinggilan na tao doon. Matigas. Gusto talagang evil siya. Kasi ang tao may choice naman eh. So, ayan. Ano ang next na mangyari sa buhay mo yan? Eight of Pentacles. Parang pahalang ata yun. Ano ba yun? Upright ba yung Eight of Pentacles? In reverse. In reverse yan. Merong matitigil eh, na tuloy-tuloy na ginagawa. Matitigil o mahihinto. Ano yan? Yung matitigil o mahihinto, yung tuloy-tuloy na ginagawa. Yung merong mga superior, yung ginagawa ng mga superior na tao sa'yo. Na hinaharangan ka, ginagawan ka ng scheme and deceit, mga ganun ba? Hinaharangan yung boss mo, o may ginagawa silang evil against you. Mga superior nga eh. Ginagawa ng mga superior ang mga tao against you. Kaya na yung mahilig makapag-compete ng challenge na ganyang klase ng tao. Matigil. By the way, tao ba itong mga superior na to na matigil yung ginagawa nilang tuloy-tuloy sa'yo? Tao nga sila.
Kasi pwede din, sana, no? Yung hindi tao. Pero mga tao sila. Yung mga superior niya, mga tao. Mga narcissistic, yan, for sure. Kaya nga superior, mga ganun sila mag-isip. Masyadong mataas yung tingin sa sarili nila. Hindi realistic. Hindi realistic. Gusto makipag-compete, gusto patunayan ng sarili. Pag alam nila ang masigit yung isang tao sa kanilang lamang, gagawa sila ng scheme and deceit. No? Para hilain yun. O para iruin. Destroy yung isang tao na yun. And puno yan sila ng insecurities, yung mga ganyang klase ng tao. Sa mundo to, ang daming masamang tao. Sa totoo lang. Kung obserbahan nyo. Pero, there are chance. No? May binibigyan nga ng chance yan, Jesus Christ. Kaya nag-sacrifice ka si Jesus Christ sa cross, di ba? Para ma-save yung humanity kasi nung time na yun, alam ko, lilipulin na naman eh. Katulad nung panahon ni Noah, nilipon yung mga tao para magpatuloy na buhay. Kasi, nahinayang siguro sa mga tao. O naawa siguro. Yun nga lang, kay meron pa rin mga evil na tao. Kung kaya merong mga nahatulan. No? At hindi kasi sila nagbabago. Kaya nahatulan sa impyerno. Yan. Ang rason ng iba, nag-sacrifice na daw si Jesus Christ sa kanila para ma-save sila. Kaya, kahit gumawa sila ng evil, kasamaan, ay okay lang. Hindi sila mapupunta sa impyerno. Dahil sinave na daw sila ni Jesus Christ. Yan ang mga teachings ng mga hindi totoong spiritual teacher galing sa God. Hindi galing sa God ang ganyang teachings. Yun ang irason nila. Pero afterlife, yun yung mga nami-mislead. Kung kaya merong mga nasa impyerno, patuloy na napapurusahan sa impyerno kung bakit ang dami doon. Kasi mali yung teachings ng iba eh. Instead na i-correct, nami-mislead nila yung tao. Na okay lang pala, gano'n na iniisip ng iba, okay lang pala. Kasi na-save na kami, Jesus Christ, manawaan niya yan. Hindi ho gano'n. Pag evil lang yung ginagawa at patuloy kang gumagawa ng evil, hindi ka nagbabago, may impyerno ka. Ang tao may choice, binigyan ng choice. Free will ng God. Yan. Na itong mundong to ay created ng God. Sa God dito, nakitira lang ang tao dito. Pinatira lang. Kaya, anytime na gusto kong lipulin ng God ang mga tao, ang mga nakatira dito, pwede. Kasi kanya naman ito eh. Nakitira lang ang mga tao. Gawa niya lang din ang mga tao. Created niya lang ang mga tao. Pero kung lipulin niya yun, makatwiran. Kasi ibig sabihin, mga evil na. Madaming evil. Okay, lilipulin. Ganun yun. Of course, ayaw ng mga tao, no? Na malipulin sila. Kasi, mamatay sila eh. Pero, anytime na gusto lipulin ng God to, nilipulin niya. Kasi nga, kanya naman to eh. Lahat created niyan. Lahat kinreate niyan. So, yan. No one could question it. Sa kanya ito, itong mundong to.
Ano yung feeling sa'yo in the Hermit in reverse na yun? Naging brave, naging positive. Wala nang imposible. Wala nang, ano yung blockage. Pwedeng pumigil. Wala nang pwedeng pumigil sa kanya. Nagawin ang lahat na makapag-take ng action, na mag-turn into reality, into a tangible form, yung mga plans niya, yung mga goals niya, yung mga balak niya gawin towards you. Ano ba ang gustong mangyari ni The Hermit in reverse sa inyong dalawa? Ito ang gusto niya mangyari. What's the Seven of Wands? Seven of Wands. Yung may magdidipinsa sa inyo para hindi na ano yung thoughts nyo ba, yung nagugulo ng iba. Yan ang gusto niyo mangyari. Yung walang na-atake sa thoughts nyo. Kaya nga, hindi makatulog yung isang tao, nagkakaroon ng insomnia, o yung parang raised, yung naka-experience ng ano, na insomnia, o yung parang hindi makatulog paggabi. Kasi may na-atake sa isip niyan, kung hindi man witch, kung hindi mga ma-spell sa mga tao, mga spirits, mga ganon. Yun ang gusto niya, may magdepensa sa inyo. Meron kayong depensa, meron kayong protection din. Yeah, protection din. Yun ang gusto niya mangyari sa inyo. Malakas na protection o magprotekta sa inyo. Depensa. Kasi, may mga nang atake ng thoughts niya. Alam niya, aware siya. So, see, ano ang nais iparating sa'yo ng heavenly realm? Ayan, no? Meron kayong soul connection itong person na to, na si Hermit. Na si Hermit, yes, na si Hermit. Meron kayong soul connection, or maybe twin flame mo to, Six of Cups, meron kayong soul connection. That's why, kung naramdaman mo sa kanya, yung magaan yung loob mo sa kanya, malapit yung loob mo sa kanya, o pure love, ay, it's because of your soul connection, spiritual connection. Ano yun, meron kayong mission together ni The Hermit na yan. Pagka ganon, meron kayong mission together ni The Hermit. Kung kaya siguro gusto kayong kontrolin ng mga evil, kung kaya gusto kayong kontrolin ng evil, pigilan na. Kasi may mission nga kayo eh. Kung kaya gusto kayong pigilan o kontrolin ng mga evil na tao, evil forces, yung mga devil, pati devil, gusto kayong kontrolin, pigilan. Tama. Kasi meron kayong mission together. Pigilan na hindi kayo magkatuluyan. May ginagawa silang scheme and deceit. Kasi alam nilang may mission kayong binigay ng kalangitan sa inyo. O nakaset na yan siya na mission ninyong gagawin together. Kaya ayan. Gusto kayong kontrolin na pigilan ng mga evil forces like witches, mga evil na mga tao, mga ganun. At mga evil forces pa naman hindi nakikita. Yan. Yan ang reason. So, yun ang pinaparating sa inyo, sa iyo ng kalangitan. So, that alam mo. Ganon. You know what? Hindi alam na maraming tao na sa mundong to, there are spiritual battle here. Magaya na lamang nung
nagpadala yung God, no, ng mensahe kay Daniel, no, through Angel Gabriel, pero hinarangan ng Prince of Persia na hindi siya, yung Prince of Persia, hindi yung tao, si Angel Gabriel, para hindi maparating o hindi darating yung balita o yung message, yung mensahe ng God kay Daniel. O, di ba? May ganoon. Dahil na nag-aari sa mundong to ngayon, alam niyo kung ano? Dahil nandito pa mga fallen angels. Sila. Yung hari nila. Kaya ang sabi, dito daw sa Pilipinas, parang nakita nung parang ano siya sa India spiritual teacher, nakita niya sa Pilipinas na mayroong parang nakaklok na dragon, parang gano'n, yung sabihin devil of mga fallen angel yun. Kasi gusto kong kontrolin, may mga kinokontrol yung devil dito, fallen angels sa Pilipinas, kasi kasama to sa prophecy itong Pilipinas. Prophecia. Basta mayroong role itong Pilipinas sa end of the world. Kasama to sa prophecy. Yun ang alam. Anong iniisip ngayon ni The Hermit in Reverse na yan? Kabangga. Upright ba to? Itong Knight of Cups. Upright yan. Let's see. Upright naman daw. Yan ang iniisip niya. Mag-offer ng cup of love para magkaroon ng stability sa inyo. Para mapangasawa ka niya. Ayan o, clarify by this. Para mapangasawa ka niya. Walang masama doon, kahit anong pa situation niya ngayon, kahit complicated pa, kahit may mahumaharang. No? Kasi, you are meant to be together. At may mission kayo together nitong tao to. So, walang masama doon. Hindi yan kalandian. No? Baka isipin ng mga evil na mga tao ay malandi ka kasi ang gusto nila, sila ang sa situation mo na yan ang nakadistin sa kanila. Yan ang naka set sa kanila na person na makatuluyan nila. Sabihin nila yan, malandi ka, bisyoso ka, lalo kung successful at maganda ang buhay nito o famous or mayaman o mapera itong tao na to or maganda ang buhay o kaya ay good looking. Sabihin pa nila ambisyosa ka. Kahit na nakaset naman talaga yan. You are meant to be together. God ang nag-set niyan para sa inyo. Yan ang nag-distance inyo yung God. Sabihin na naman yan na ano ka, ambisyosa, ilusyonado, mga ganun ba? Or feeling. Ganyan yan sila. Kasi nga, mayroon yung insecurities nila, inggit, ganid, kasakiman, selfishness, gusto na sila, me, akin yan. Gusto ko akin yan. Mga ganyan yan sila eh. Gumagawa pa yan sila ng scheme and deceit. Dahil hindi nila matanggap. Wala sila. Sa'yo meron. Gusto na meron din sila. O sa kanila lang yan. Kinin nila yung anong para sa'yo, anong sa'yo. Ganyan yan sila. So yan, ano pa, iniisip na next move ni The Hermit in Reverse na yan towards you. Iniisip niya naman. Upright ba yan? Ha?
Yeah? Ito pa, parang nandiyo-juggling siya. Nadadalawang isip din. Kung ano ba ang next move na gagawin niya towards you. Maliban dito. Kung ano tong Two of Pentacles dito. Kung puntahan ka niya o hindi. You know. Yan. Nadyo-juggling pa siya pagdating sa kung puntahan ka niya o hindi. Pero, nagbabalak na ito na mag-offer ng couple of ng courageous and brave siya. No? Sa color na to, red and blue. Hindi may cup na hawak. Ano ang next na mangyari kaya sa inyo niyan? Ni Hermit in reverse. Makipag-communicate ba yan sa'yo agad? Baka hindi agad-agad. O makipag-communicate yan siya agad sa'yo kahit mahirap. Kahit madami siyang baggage. Possible mga negativity to. Na mga spell, mga sinisend sa kanya, mga illusion ng iba, mga negativity. Actually, yung mga taong puno ng inggit, based on observation, mga na-insecure, mga evil, pag mga evil, ayaw nila magbago kasi driven talaga sila ng inggit nila eh. Kaya ang kinaantungan, impyerno talaga. Kaya ang dami tuloy na sa impyerno. Winawarning nga na yan sila. Winawarning nga na yan sila na ilang beses. Laro yung nandun na sa impyerno. Pati yung mga nag-walk sa path papunta sa impyerno. Winawarning nga na yan sila na ilang beses. Mali ang path na tinatahak mo. Ganon. At dito sa channel ko. Pero instead na magbago sila. Ang ginagawa nila? Ina-atake pa nila ako ng spells, witchcraft, insecurities, inggit, selfishness, greediness yung kanilang pinapairan. Kaya yung iba, pero panahon na nila, doon na sila sa impyerno. Pero sisi sila. Nung mga nandun na sa impyerno, sisi, na nandun na sila sa impyerno, na hindi sila nakinig dito. 50-50. Upright ba yan? Hindi sila nagsisi, na hindi sila nakinig dito. Nagsisi na inatake nila ako. Hindi sila nagsisi na inatake nila ako. Ako pa yung sinisisi nila. Ako pa sinisisi nila na nandun sila sa impyerno. Pinawarning nga naman sila eh. Kahit mga pare, di ba, nag-warning yan sila. Kahit saan, di ba, ang dami nag-warning na may impyerno. Ay, hindi nga sila nagsisisi kahit nandun na sila sa impyerno eh. Ako pa daw sinisisi nila kung bakit sila nandun. Then, nakaramdam sila ng insecurity, inggit kung kaya nagawa nila yon. Hindi ko kasalanan yon. Hindi nila tinuwid yung sarili nila. Winarning na, masama pa nila, maatake pa sila. Inggit and selfishness and greediness yung umiral sa kanila. So, yan. So, ito na lamang guys for collective reading.